Nitong May 27, naging abala rin si Kim sa pag-imbita at pag-promote sa kanyang mga tagahanga para sa Hair Fix Hair Amazing Pop-Up Grand Launch na gaganapin kinabukasan na May 28 guys sa SM Mall of Asia Entertainment Mall. Si Kim ang pangunahing celebrity endorser na nauna sa red ribbon cutting at lifestyle session. Tama ang ating mga impormasyon guys tungkol sa pagbubukas ng Hair Fix Pop-Up Store na pinangunahan na pangunahing celebrity endorser na si Kim Chiu. Ang tagumpay na cutting ribbon ceremony guys ay para sa Hair Fix Hair Amazing Pop-Up Grand Launch. Ginanap ang kaganapan noong May 28 lang guys sa ground floor ng Entertainment Mall sa SM Mall of Asia. Ang mga detalye ng kaganapan dito guys ay katuwang sa live styling kasama ni Kimi sa entablado ang kanilang mga celebrity hair styling na si Renz. Ayan po, na si Renz pamilinan para sa isang live styling session na nagbibigay ng espekulasyon pro tips sa mga manunood. Ang live styling naman na session na iyon ay isa sa mga pangunahing tampok ng mga kaganapan sa mga tulong ng eksperto na si Renz pamilinan. Ipinakita nila kung paano madaling gamitin ang mga produkto ng Hair Fix para sa iba't ibang modernong hairstyle. Ang pangunahing tips mula sa mga live styling session guys ay yung hair styling cream. Ginagamit ito upang mabilis na maayos sa mga flyaway at mapanatiling makinis ang buhok sa buong araw nang hindi ito nagiging matigas. Temporary hair color spray. Pinapakita kung paano magdagdag ng mabisang ulay or hair lights na madali ring hugasan perfecto para sa mga punay mag-eksperimento sa kanilang estilo na walang permanente or commitment. Sa Scalp Care Foundation guys ay binigyan diin ni Renz at Kim Chiu ang mga maglandang estilo o magsimula o nagmumula sa musog na mainit na kahit kay mahalaga ang paggamit ng mga tamang serum at pag-alaga bago mag-style. Sa hair styling cream, ginagamit ko ito upang mabilis na maayos ang mga flyaway guys. Iyan po yung sinasabi natin dito at mapanatiling makinis ang buhok sa buong araw nang hindi ito nagiging matigas. Eksakto, iyan ang dahilan kung bakit ito nagiging paborito ng mga maraming Hair Fix Pop-Up Lunch. Ang Hair Fix Away Hair Wax Stick styling cream ay espesyal na binuo upang mabigay ng natural na flexible hold na walang crunchy o matigas na pakiramdam ng karaniwang nakukuha sa tradisyonal hair gel. Diba? Tama naman ito. Ito yung tanong ng mga netizens sa atin guys kung paano ito gamitin. Ngayon dito sa ating legit na sources guys, ay hindi ito nagiging matigas o malagkit. Kasi nga yung lightweight formulation nito dapat natin sundin. Ginagamit ito ng mga magagaang na uri ng wax tulad ng mga microcrystalline at beeswax na madaling umapit sa hibla ng buhok nang hindi nagdagdag na mabigat na timbang o balat. Ito rin yung nourishing oil, mayaman ito sa coconut oil at macadamia seed oil. Ang mga natural na langis na ito ay nagbibigay ng hydration upang manatiling malambot at makintab ang buhok habang kinukontrol ng frizz. Flexible polymers. Naglalaman ito ng mga modernong conditional agent na nag-iiwan ng feather light finish. Inayaan ito ang buhok na gumagalaw ng natural habang pinapanatili ang ayos nito sa buong araw. Paano ito itamang gamitin sa flyaway?
direktang pahid. Kung gagamitin ito ng stick variety, dahan-dahan ihagod ang mga applicator sa direksyon sa pagbagsak ng buhok. Ang finger application naman guys ay para sa mas manipis na flyaway or baby hair. Magpahid muna na makonti sa dulo ng mga daliri bago ito itama sa buhok. Ang pagsusuklay, gumamit ng maliliit na brush of fine tooth comb pagkatapos mag-apply para sa mas bintay at pantay at malinis na slick back na itsura guys. Sa temporary hair color spray naman tayo guys ay pinapakita kung paano magdagdag ng mabilis na kulay or highlight na madali ring hugasan perpekto. Para sa mga gustong perpekto, para sa mga gustong mag-eksperimento sa kanilang mga estilo nang walang permanenteng commitment. Ayan po, tamang-tama yan para sa mga gustong magbago ang anyo ng mabilis nang walang takot sa permanenteng pinsala. Ang Hairfix Hair Color Spray kasi guys ay dinisenyo para sa agarang pagbabago ng kulay ng buhok na madaling matanggal sa unang linggo lamang gamit ang regular na shampoo. Ang mga pangunahing benepisyo ng hair color spray na ito guys ay yung mga instant transformation. Ito ay nagbibigay ng matingkad na kulay sa loob na isang segundo na hindi nangangailangan ng bleaching. Aba, yan yung maganda. Easy wash off. Gumagamit ng water-soluble pigment na madaling nagtatanggal sa mga anit at buhok gamit ng mga shampoo. No damage din ito guys. Hindi ito naglalaman ng mga ammonia o peroxide kaya ligtas ito sa istruktura ng buhok at hindi ito nagdudulot ng pagkatayo. Mga tips sa pag-apply mula sa live styling session. Maglagay ng protection guys ito. Maglagay ng tuwalya sa paligid ng balikat upang maiwasan ang pagmantsa sa damit habang nang i-spray. Yugyugin ang lata. Alisin ang mabilis ang produkto bago gamitin upang maging pantay ang distraction ng kulay at pigment. Tamang distansya. I-spray ito sa buhok na may distansya ng 15 hanggang 20 cm upang maiwasan na pamumuo ng likido ng isang bahagi. Patuyuin muna, hayaan itong matuyo ng ilang minuto bago hawakan o suklayin ng buhok para sa mas mga malinis na finishing. Finishing guys, iyan na. Ito sa mga scalp care foundation guys ay binibigyan din ni na friends at saka si Kim Tuna ang magandang estilo ay nagmumula sa malusog na anit kaya mahalagang gamitin ang mga tamang serum at pag-alaga bago mag-style. Tama ang naging paalala ni Nina Kim at Prince dahil ang malusog na buhok ay nagsisimula sa malusog na anit. Sa naganap na pagnilunsad, digyan din nina ang mga pagwawal ng bahala sa anit ay maaaring magdulot ng labis na langit, balakubak at paglalagas na sumisira sa anumang hairstyle upang tugunan ito. Tinampok sa pop-up store ang kanilang pinakabagong scalp focus line, ang Hairfix Professional Scalp Expert line. Iyan po ang Scalp Expert routine bago mag-style. Ang Scalp Expert Cooling Method Shampoo guys ay ginagamit ito bilang unang hakbang upang malinis ng malalim ang anit, alisin ang labis na sebum at tanggalin ang mga natitirang produkto product build-up. Mag-iwal ito ng malamig at magaan na pakiramdam na nagbibigay ng natural na volume sa ugat ng buhok. Ang Scalp Expert Hair Treatment naman guys, inilagay ng pagkatapos ng shampoo pang pakalmahin ang iritasyon sa init habang ginagawa nitong manambot at madaling ayusin ang mga hibla ng buhok ng hindi nagiging mapikat. Scalp
Expert hair serum naman guys ang pangunahing produkto na binanggit sa live styling. Naglalaman ito ng mga selenium at mga antioxidant na direktang nagpapalusog sa anit. Nakakatulong ito pang mabawasan ang balakubak sa loob ng 7 na araw at mapigilan ang paglalagas at pagtubuin ang mas makapal na buhok habang nabibigyan ng UV protection laban sa araw. Paano ito i-apply sa live team mo? Ito na yung tanong ng mga iba guys. Papuyuin ng bahagya, ginagamit ng serum sa malinis at medyo basang buhok kasi ito yung towel dried hair makatapos maligo. Ang pangalawa naman guys is direktang papatak. Hinati ang buhok sa iba't ibang sections at naglagay ng mga ilang patak ng serum direkta sa anit. Sa mensahe naman guys ay umunahi at timitin ang dulo ng mga daliri sa loob ng 1 hanggang 2 minutes upang masipsip sa balat at mapabilis ang sirkulasyon ng mga dugo bago simulan ang papapatayo o paplansya ng buho. Heto na, yan na po yung updates natin patungkol dito sa ini-endorse ni Kimi na shampoo guys. Heto tayo guys, ito na. Ito yung kandisa, yung bagong issue sa ngayon guys kung bakit galit niya pa si Kim Chu kay OGT. Yes, ito yung mga sinasabi nila dito guys na ito, natanong natin yung ating legit na sources at ito po yung kanilang sagot. Walang opisyal na pahayag na galit si Kim Chu kay Ogie Diaz, ngunit hayagang kinumpirma ni Ogie na may mga umiiran na distansya o malamig na pakikitungo sa pagitan nilang dalawa. Ayon sa mga ulat guys ay mismo pahayag ni Ogie sa kanya sa Showbiz Update Vlog. Naging usap-usapan ng kanilang tampuhan dahil na rin sa mga nagiging paksaan ng mga showbiz chika. Ipo, narito mga detalye sa likod ng mga issue na ito. Guys, ito yung detalye. Ang pahayag ni Ogie Diaz. Guys, ay ang pag-amin sa issue na diretsahang tinanong si Ogie ng kanyang mga co-host na si Mama Loy kung maayos na ba sila ni Kim Chu. Sumagot naman si Ogie guys na di ko alam sa kanya. Basta kung gusto ko siyang batiin, napapahiwatig na hindi niya natitiyak ang nararamdaman ng actress para sa kanya. Ayan po yung sinabi ni Ogie Diaz dito guys. At ito naman yung payag ni Ogie din kay Kim Chu ay yung about dito na ang payag na iyan na ni Ogie guys ay napapakita na bagamat walang hayag ang pag-away or malinaw na pader na distansya sa pagitan nila sa mundo ng showbiz ay sagot na hindi ko alam sa kanya ay madalas na senyalis na umiiwas ang kabilang kampo o hindi ang pagiging kasing lapit ng dati ang kanyang pakikitungo. Ito guys yung narito ang mga ilang karagdagang konteksto kung paano nag-react ang mga magkabilang panig pagkatapos ang pahayag na ito. Ang reaksyon ni Kim Chu guys ay nananatiling tahimik si Kim sa pahayag na nagbibigay ng anumang direktang sagot o pakuntsaba laban kay Ogie. Kilala kasi si Kim sa pagiging positibo sa mga interview at mas pinili niyang umiwas ng mga personal na hidwaan sa media. Ang isnabing issue naman guys ay ang bago at pagkatapos ng payag nito guys ay napansin ng mga netizen na sa mga showbiz event na pila hindi nakakausap o nakakatabi ang mga dalawa na lalong nagpatibay sa hinala ng mga tao na may mga silent tampuhan. Ang pananaw naman ni Ogie dito guys ay nilinaw ni Ogie na trabaho lamang niya bilang showbiz ang mag-report ng magbalita at wala siyang personal
Nagalit kay Kim Cho. Ayon sa kanya guys ay natural lamang sa mga artista ang magtampo kapag nababalita ang kanilang buhay, pag-ibig. Ayan po. Ito pa, ang pagpatuloy sa pag-uulat sa kabila ng mga malabig na turingan, patuloy pa rin binabalita at binabati ni Ogie si Kim Chiu sa kanyang mga nakakamit na tagumpay sa kanyang programa. Tama naman yan guys, ang puntong iyan ay nagpapakita ng profesionalismo at diskarte sa media ni Ogie Diaz bilang isang showbiz reporter. Kahit alam niya may mga nagaganap na tampuhan o pag-iwan mula sa mga kampo ng aktres, hindi niya hinahaya na maapektuhan nito ang nilalaman ng kanyang Ogie Diaz Show Update YouTube channel. Ito, may mga ilang mahahalagang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Ogie: trabaho at neutrality. Bilang isang veteran entertainment journalist, responsibilidad niyang magbalita ng walang pinapanigan. Kung may magandang nakamit na tagumpay si Kim gaya ng mga blockbuster hit o top rating shows, binabalita nito upang mapanatili ang kredibilidad ng kanyang programa. Pag-iwas sa blurred tweets sa pamamagitan ng patuloy na pagbati at pagkilala sa mga achievement ni Kim ay iniiwan ni Ogie na bukas ang pinto para sa posibleng pagbati o maayos na ugnayan sa hinaharap. Nagpapadala ito ng mga mensahe na wala siyang personal na lalit sa actress. Ito, balanseng pagbabalita para sa fans. Alam ni Ogie na napakalaki ang fandom ni Kim Chiu kagaya ng mga Kim Pao fans. Kung puro negatibo o kontrobersyal ni isyo lamang tatalakayin niya tungkol sa actress ay maaari itong magdulot ng mas malubang pambabatikos o pagka-boycott sa kanyang channel mula sa mga taga-suporta. Ayan po, sa huli, ang ganitong setup ay karaniwan sa industriya. Trabaho lang, walang personalan. Napapakita nito sa kanya paghiwalay ni Ogie ang personal na pakikitungo sa kanya tungkol sa bilang tagapagdala ng mga balita, guys. Ang mga pinagmulan ng alingas-ngas na root causes kaysa sa madalam na naiuunay ng mga netizen at mga showbiz insiders ang lamat sa kanilang relasyon sa mga sumusunod na paksa sa vlog ni Ogie. Hiwalayan ni na Kim Chiu at saka si Sian Lim. Isa si Ogie sa maunang naglabas ng ulat ukol sa dahan-dahan na pagkakanamig ng relasyon nila Kim Chiu at saka si Sian Lim bago pa man ito formal na kinumpirma ng dalawa. Ang ulat tungkol sa hiwalayan nila Kim Chiu at saka si Sian Lim guys ay itinuturing na pangunahing mitsa ng lamat sa relasyon nila Kim Chiu at saka si Sian Lim. Bago pa man formal na nag-anunsyo ang mga magkasintahan noong Disyembre 2023 guys ay paulit-ulit nilang itong itinalakay ni Ogie sa kanyang vlog na nagiging dahilan upang makatanggap siya ng matinding pambabatikos mula sa mga tagahanga ng actress. Narito ang mga detalye kung bakit naging ugat ng mga alingas-ngas ng mga issue guys. Bakit naging sensitibo ang ulat ni Ogie? Nagiging sensitibo ito yung mga tanong ng mga iba rin guys Naunahan ng formal na pahayag noong huling bahagi ng 2023 guys ay unang binahagi ni Ogie ang mga bulong-bulungan mula sa kanyang mga source na hiwalayan ng dalawa at mga ikatlong partidong sangkot. Dahil dito guys ay napilitan ng magkabilang kampo na harapin ang mga media bago pa man sila formal na handang magsalita. Akusasyon sa paggawa ng kwento. Ito rin yung mga maraming netizen din na nagsasabi dito nung una binati ko sa mga fans si Ogie at tinawag siyang bulaan o napapakalat ng peking balita upang makakuha lamang ng mga views sa YouTube. Masakit para sa mga taga-suporta na marinig ang balita mula sa isang third party habang nananatiling tahimik si Kim.
pagkumpirma sa katotohanan. Nang sa huli ay aminin ni Kim at sa kasisisiyan ang kanilang opisyal na paghihiwalay ay napatunayan ko ang mga ulat ni Ogie. Gayunpaman ang mga punahing balita, iskop na ito ay mag-iwan na ng hindi magandang lasa para sa kampo ni Kim. Dahil nararamdaman nilang pinangunahan at hindi respeto ang kanilang pribadong proseso sa pagdadalamhati. Ang epekto sa kanyang professional na relasyon. Sa industriya ng showbiz kaysa ang mga ganitong scope ay bahagi na trabaho ng isang reporter, ngunit madalas itong nagiging dahilan ng pagkawala ng tiwala ng mga artista para kay Kim. Ang pagtatalakay sa tawagtong relasyon nila ni Sian habang ito ay natatapos sa isang napakasakit na yugto na nagiging pampublikong tuntunan dahil sa mga taga-showbiz blank. Haba, iyan pala malalarim pala itong nangyayari. Ito yung ugnayan kay Paolo Avellino Kim Pao na madalas ding nagiging paksa sa Blang Nogi ang hula at espekulasyon ukol sa totoong estado ng relasyon nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino, kung saan nakatanggap si Ogie na pambabatikos mula sa mga tagahanga na actress. Ang mga espekulasyon ay hula sa matutong estado na ugnayan ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ang lalong nagpaalab sa tensyon ng pagitan nila Ogie Diaz at ang mga taga-suporta na actress. Matapos mahiwalay ang si Kim Sian, ang tambalang Kim Pao ang nagiging pinakamainit na paksa sa showbiz at ang patuloy na pag-uusishan ni Ogie ay nagiging mitsa na panibagong serye ng pambabatikos. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit naging sensitibo ang paksa nito sa Ogie Diaz. Ang pamumuno ay pamumuna sa urong-sulong na estado. Pangungulit sa katotohanan madalas talakayin sa Ogie Diaz show update kung gimmick o tunay bang pagmamahal ng dalawa. Ang pag-analisa ni Ogie kung promo lang ba ito para sa kanilang mga serye tulad ng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, at hindi gustuhan ng mga fans na umaasang totohanin ang relasyon. Issue sa pagiging exclusive, may mga pagkakataon naglalabas ng unat ang vlog ni Ogie Diaz na kesyo dating na ang mga dalawa, ngunit ayaw pa aminin, o kaya naman ay may mga ilang issue na nagpapakitang hindi pa lubos na handa si Paulo na pumasok sa isang seryosong relasyon. Ang pabago-bagong ang gulo na ito ay nagdudulot ng kalituhan at inis sa fandom. Ang matinding reaksyon ng Kim Pao fans naman guys ay protective instinct ng fandom. Napakalaki at napakarubrob ng suporta ng Kim Pao fans para sa kanila. Ang paghimay ni Ogie sa bawat kilos, post sa social media at mga interview ni na Kim Chiu at si Paolo ay isang uri na pangingialam na maaaring makasira sa umuusbong na relasyon ng dalawa. Yung akusasyon ng clout chasing, paulit-ulit na inakusahan ng mga tagahanga si Ogie na ginagamit ang pangalan ni na Kim at Paolo upang humakot ng views at kita sa kanya-kanyang YouTube channel, lalo na't sikat na sila ang mga sikat ang dalawa. Epekto kay Kim Chiu naman ito guys, ito yung sinasabi nilang epekto kay Kim Chiu. Parang kay Kim na bago pa lamang galing sa isang masakit na matagal na relasyon, ang mabantayan muli ang kanyang buhay, ang pag-ibig sa ilalim ng microcopia ng mga showbiz vlogger ay nagdudulot ng karagdagang pressure, ang kawalan ng breathing room upang i-enjoy ang kanyang bagong career height at personal na buhay ang makikitang dahilan kung bakit mas pinili niya dumistansya kay Ogie. Ayan po.
Ito pa, isyung personal at pampinansyal. Napag-usapan din sa kanyang mga programa ang mga sensitibong issue ni Kim tulad ng egg cell preservation at mga usaping legal sa pondo ng negosyo na kinasasangkutan ng kapatid nitong sila Kam Chu. Ang pagpapalakay ni Ogie Diaz sa mga personal at pampinansyal na issue ni Kim Chu guys ang tuluyan na palalim sa lamat ng kanyang relasyon. Kung usaping pag-ibig ay may tuturing na bahagi ng buhay artista, ang mga paksang ito ay pumasok na sa mga napakasensitibong teritoryo ng teritoryo ng pamilya, kasalukuyan at pribadong buhay. Narito kung paano naging mitsa ng matinding tampuhan ang mga dalawang isyu na ito. Ang usaping legal at pampinansyal nila Kam Chu. Ito yung controversial guys. Noong unang bahagi ng 2024 ay naging paksa sa vlog ni Ogie ang ulat na di umano'y naloko at nakasuhan ang kapatid ni Kim Chu's na si Kam Chu kaunay ng pondo sa isang negosyo. Bakit naging masakit para kay Kim Chu? Ito ay mga tanong din. Sobrang malapit si Kim sa kanyang pamilya, partikular kay Kam, na tumatayo ring manager at taga-asikaso ng mga kanyang karir para kay Kim. Ang pagkaladkad sa pangalan ng kanyang kapatid sa isang usaping legal na wala namang direktang nilalaman ng kanyang pagiging artista ay ang papakita ng kawalan ng respeto sa kanyang pamilya. Yung pangalawa dito guys is yung issue sa egg cell preservation. Ito yung pinakamalala sa lahat. Ang issue dito guys, yung detalye dito guys ay tinalakay din sa programa ni Ogie ang naging desisyon ni Kim na sumailalim sa egg freezing o egg cell preservation habang siya ay nasa kanyang pride. Ang reaksyon guys ay bagamat bukas si Kim Chu sa pagbabahagi ng ilang aspeto ng kanyang buhay, ang malalim na paghimay at pag-analisa ng mga vlogger sa kanyang kakayahang magkaanak o sa kanyang personal na medical na desisyon ay tinuring ng kanyang kampo na masyadong personal at hindi na dapat ginagawang pampubliko ang diskusyon para lamang sa concept. Iyan po, kaya pala nabubuo yung mga hidwaan. Ang kabuuang epekto ng mga issue ito guys ay ang kombinasyon ng mga sumusunod na ulat mula sa hiwalayan kay Sian, espekulasyon kay Paulo hanggang sa pribadong issue ng kanyang pamilya. Anong giging dahilan kung bakit nagpasya si Kim na magpatupad ng strike boundary? Kaya naman sa tuwing tanong si Ogie upo sa actress, ang tanging nasasagot na lamang niya ay hindi niya alam na nararamdaman ito dahil literal lamang na lumayo ang isang artista kapal nararamdaman ito ang masyadong pinaghihimasukan ang kanyang pribadong espasyo. Ayan na guys, and this is for today our updates guys at maraming salamat po. Shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan guys na palaging nanonood sa ating YouTube channel guys. Alam ko po na kayo po yung aking taga-masugid na fans at viewers ito. God bless po sa ating lahat at maraming salamat po.